Hello, kamusta po? Magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon 'to saglit. Um, Sabi diyan, VP Sara calls for prayers, calls for prayers amid corruption and evil. Aba, nakakatawa ho yung mga reaction dito ng mga tao eh. Kasi sinamantala niya etong All Souls Day, tsaka yung All Saints Day na humingi siya ng panalangin para sa ano raw, panalangin sa gitna daw ng korapsyon at ng kasamaan. Eto basahin ko sa inyo yung mga comments ng mga tao. Talaga namang nakakaloka yung mga ano nila, reaction dito. Sabi, rito sa isa, yan. Let's pray for the departed souls of her ghost employees and ghost scholars. DepEd, ano? Tsaka sa ba yung ghost employees nito? Ito pa. How about urging your family and friend to honor the EGK victims and their families left behind, while also reflecting on the devil mindset you've been showing. Sabi. As etong iba ng isa pa, nagpapapray tapos namumugot ng ulo. Sinong niloloko nitong siraulong to? O, ayan, sinabi niya yun dyan. Di ba? Naka-mirror lang kaya pabaliktad. Then yung sumunod sabi, yung presidente ng impyerno asking for prayers. Di ba? Si Sarah Homey sabi niya na. The irony is this eh. So nung press con niya, ewan ko kung press con ang tawag talaga doon. Kasi puro ngaw-ngaw lang niya, puro rant niya lang, di ba? Tapos nang bastos pa siya ng patay, imahe ng patay. Eh, sabi niya, you can drag me to hell. Pagdating nyo doon, ako pa rin makita nyo. Kasi ako ang presidente ng impyerno. Tapos, di ba, itong presidente ng impyerno na anak ng minumura ang Diyos, na humihingi ng panalangin. Aba, masyado naman kayong uto-uto kapag pinatulan nyo tong ganito na pinagsasabi ni Sarah. Alam nyo, imbes na humingi ng panalangin sa atin, eh marunong naman tayong manalangin. Dinadalangin naman ng sambayan ng Pilipino ang ating pamahalaan. Di ba? Ang gawin niya kaya, eh, ang boldyakin niya, ba't hindi kaya ang China, at saka sina Xi Jinping, doon sa ginagawa nilang pangaharas, pangaagaw ng ating karapatan diyan sa West Philippine Sea. Gawain na sinuportahan ng kanyang tatay. Ba't hindi kaya yun ang kondinahin niya? Ano ho, sa tingin niyo, mas maganda ho yung ganun eh. Mas kapani-paniwala na talagang itong si Sarah, sabi nga nila Sarah Ulo, eh talagang may pagmamahal para sa mga Pilipino, talagang para sa bayan. 'Di ba? Hindi para sa China at hindi para sa pangsariling interes. Mantakin mo, biglang nagtatawag ng panalangin dahil nabubuking na yung mga problema niya sa pananalapi, di ba? O, tingnan nyo, malupit sa confidential fund, 125 million. Ayaw niyang, dito na, ano yun, inutos na ibalik niya, bayaran niya, yung 70, magkano yun? Nakalimutan yung exact figures ng na-disallowed sa kanya. Oh, 'di ba? Sabihin natin 70 million 'yon. Oh, tapos yung dito sa DepEd ang matindi, confidential fund na naman din ng DepEd. Magkano yung confidential fund doon? 150 million. Magkano yung na-disallow? 'Di ba? Yung paggamit nila ng resibo ng sorry, not resibo, but yung certification ng AFP sa kanilang Youth Leadership Summits. 'Di ba? Na ginamit nila pala para i-justify yung malaki-laking halaga rin yun na kung na nagkakamali, 15 million. Oh. So, kumbaga, ginastos nila ang pera, tapos, pinalilitaw nila ngayon na ginamit dun sa AFP. Sabi ng AFP, hindi naman kami binabaan ng DepEd ng budget. Di ba? Eh bakit ayaw ipaliwanag? Saan napunta yung pera? Sino ba gumastos? Bakit nga naman ang AFP lang ang natatanong? Dapat ang DepEd na may problema rito, sila dapat ang sumasagot. Tingin ko ho mga kababayan, mas nararapat sagutin niya ang problema sa mga confidential funds sapagkat yun po ay nagpapakita talaga ng pananagutan
'di ba? Kasi ipinagkatiwala sa kanya ang buwis ng taong bayan. Oh, may guidelines ang paggamit ng confidential funds. Sabi niya mahalin natin ang Pilipinas, eh di dapat sundin niya ang guidelines na 'to, 'di ba? At ngayong na red flag hanggang sa na notice of um, disallowance ng COA, aba, ibig sabihin rejected yung kanilang liquidation report na isinubmit, 'di ba? Bagamat nabigyan ng pagkakataon after ng red flag, oh, palpak pa rin. Ngayon, mas mainam kaysa mag-plastic-plastic na tawag ng panalangin, eh mas mainam, tingin ko mas mainam, siya na lang ho yung manalangin, ano? Eh, siguro kay Kibuloy. Oh, yun naman ang kinikilala nila Diyos, 'di ba? Para hindi siya mapatalsik sa pwesto niya, hindi siya ma-impeach sa mga pinagagagawa nila. Mga puro panggugulo sa ating pamahalaan. Hindi na nga nakakatulong, wala namang mandato kung hindi reserba lang. 'Di ba dapat support ka lang, kumbaga support ano, backup support ka sa ating presidente. Pero hindi yung ikaw na nga lang yung ngayon na nga parang ibang klase rin sa Pilipinas. You're supposed to be support. Eh, ito yung nagiging ano, panggulo, nagiging destabilizer. 'Di ba? Ibang klase talaga rito sa atin. Oh. Ito pa sabi ng isa ha. Saan kaya nakuha ng kakapalan ng mukha ang pamilya nito? Oh, 'di ba? Nasa gitna. Oh. Tapos yung isa naman, um, pinagdadasal ka namin, Sarah, na sana bumaba ka na sa posisyon mo para makatulong ka sa bansa. Ay, bakit naman hindi, Vice President Sara Duterte? Kung yun namang pagbaba mo ang makakapagpatahimik sa ating bansa. Kasi kaya nga ang tatay mo, yung mga alipores niya, 'di ba? Na ngayon, eh, maliwanag, iyong kinakampihan. Eh kung talagang gusto mo ay mapayapa ang ating bansa at ikaw lamang ang tanging susi para sa kanilang mga mithiin na makontrol uli ang ating pamahalaan, at ibig sabihin ko kapag ka ikaw ay nawala sa pwesto, mag-resign ka, 'di ba? Saka ka na lang tumakbo uli pagkatapos ng PBBM, that's the noble act, 'di ba? It's a supreme sacrifice. Eh yan ay kung gusto mo talaga ng katiwasayan sa ating bansa. Kasi kung mawala ka na sa pwesto pagka Vice President, mawawala na rin po ng gana yung mga aliporis ng tatay mo, at syempre ng tatay mo, na guluhin ang pamahalaan hanggang sa masira ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo at eventually, eh, patalsikin ito sa pwesto. 'Di ba? Katulad nung nangyari kay Erap. Yung mga supporters ni Erap noon, ito rin yung mga nagamit ninyo sa pagpapatalsik sa kanya sa pamamagitan ng I mean hindi po sila yung nagpatalsik, ibig sabihin yung mga sumuporta kay Erap noon, ito rin yung mga sumuporta sa pagpapatalsik sa kanya sapagkat ang isipan nila ay na brainwash, nalason, 'di ba? Oh. Kaya para sa akin, kaplastikan ang hinihingi ni VP Sara na panalangin para sa ano, sa ating bansa, o baka nga para sa kanya lang 'yon, sa gitna ng korapsyon daw, nagsalita ang korap, 'di ba? At sa gitna raw ng, evil o ng kasamaan naman nagsalita, ang humingi ng dalangin ang, presidente ng impyerno. Ano sa tingin niyo? Tama pa ba ang, pinagagawa nito? Nasa wastong katinuan pa ba pag-iisip ng taong ito? Hmm. So, don't forget to put your comments down below. And don't forget to hit the like button, ha? Paki-share na rin po ng ating vlog today. Thank you so much and God bless everyone.